Itago niya na lang ako sa pangalang Angge. 26 years old at isang staff sa isang malaking warehouse ng isang malaking brand ng snacks and pastries. Sakto kasing meron akong pinagdaanan nito lang. Kaya eto, nilakasan ko na yung loob ko para i-share ang lahat ng saloobin ko. At feeling ko naman hindi lang ako ang nag-iisang ganito. Feeling ko lang. Umpisahan natin nung unang salta ko sa kumpanya. Siyempre nung una mahiyain ako pero dahil tibokid talaga ako, nilabas ko rin ang tunay kong ugali. At hindi nagtagal ay mabilis na dumami ang mga kaibigan ko. As in parang ako yung life of the party na tinatawag pero office version. At bukod sa mga kaibigan, dumami rin ang mga admirers ko. Hindi naman ako super ganda pero iba talaga ang charisma kapag may stand-out personality ka. Merong mga lalaki nagpaparinig lang, pero meron ding tumutuloy sa panliligaw. Ni isa sa kanila ay hindi ko magawang i-entertain. Kasi sa hindi ko mapaliwanag na kababalaghan, isang namumukod tanging lalaki ang medyo mailap sa akin. At yun ay si Miko. Ngayon pa lang sasabihin ko na ng buong tama at kapal ng mukha, patay na patay talaga ako sa lalaking nagngangalang Miko. Ang pogi niya. Ang pogi ng pangalan niya. Konti lang ang tinangkad niya sa akin pero toned na toned ang katawan niya. Hindi siya mayaman pero mas mukhang mayaman pa siya sa ibang mga mayayaman. Pero parang may konting lahi sila ng Middle Eastern kineso kaya medyo mabuhok si Miko. Meron siyang balbas at bigote na well-maintained naman. Mabait siya, gentleman, hardworking. Nasa kanya na lahat. Pwera na lang ako. Like, hindi pa niya ako nagagawang angkinin. Actually, hindi nga siya madalas lumingon sa area ko. Behind every habulin woman talaga is a man she cannot get. Hindi naman sa nagmamaganda ko pero aanhin ko ang sinigang mechado, baked mac o burger stick kung ang gusto ko ay adobo. Angge, ito pala yung nawawalang OR na hinahanap mo last week. Ha? Age, lagay mo lang dyan. Tapos, sabi ni Madam Cherry, may bago daw tayong batch ng order. Inaantay lang daw yung email ni client. Okay. Ay, tapos ito turon. Gusto mo? Ilang gusto mo? 5 binili ko eh. Okay, noted. Uy, ano na? May naintindihan ka ba sa mga sinabi ko? Ha? Sabi ko, ilan gusto mo turon tapos noted? Ano pa tinitingnan mo ha? Share mo naman, asan? Iday, Oh, nakita mo na ba si Miko? si Miko? Ata, parang nadaanan ko kanina. Ay we, bakit parang wala siya sa pwesto nila? Kasama ata si boss, nag-i-inspect ng kung ano sa baba. Iday, samahan mo naman ako. Saan? Sa table ni Miko. At bakit? Ilalagay ko lang to. Ano yan? Specialty kong crispy binagoongan. Para may ulam na siya mamaya. Dapat ako ulam niya pero sige, ito na muna. Kaya naman pala may naaamoy akong kung ano dito sa area natin dahil pala dyan sa luto mo. Hoy, OA, silyado naman maigi tong Tupperware ko, no? Di sige go, ilagay mo na dun sa table niya nang bumango na dito. Samahan mo ko. Gaya mo na yan. Nasa baba naman sila eh. Libre kita ng lunch. Ano pang ginagawa mo dyan? Halika na, ilagay na natin yan sa table ng crush mo. Yay! Tara! Be, kakainin mo ba yung ulam mo? Wala ka ng kanin Okay, kunin mo na. Ay, yun! Thank you. Iday, tama ba? Parang pagkain ng cafeteria yung kinakain ni Miko. Parang hindi ko nakikita yung Tupperware ko. Ay, we? Oo kahit mga kasama niya cafeteria food din. Bakit gano'n? Nagkamali ba tayo ng table na nilapagan? Pero may note ka naman na iniwan, 'di ba? For Miko pa nga yung nakasulat. Oo nga Baka nakuha na ng iba. May ibang kumuha? Baka. May magnanakaw sa office natin, gano'n? Ewan. Hindi kaya binigay niya sa iba? Pwede rin. Bakit naman niya gagawin yun? Para sa kanya yun tapos bibigay niya lang sa iba?
Parang imposible. Hindi naman masama si Miko, no? I'm sure may iba siyang dahilan. Ah, alam ko na. Sinisave niya yun for dinner. Oo, tama, pang dinner niya yun. Save the best ulam for last, ganun. Tingin mo ganun nga talaga? Baka naman kasi tinapon niya. Akala ko ba hindi siya masama? Ida, yan ang gagawin ko. Ay, iwan ang gi. Ulam lang yan. Ba't di mo na lang tanungin? Gusto mo ako? Okay, teka lang. Wag dyan, wag. Diyan ka lang. Umupo ka lang dyan. Ako nang magtatanong. Pero mamaya na, titignan ko muna sa table niya. Baka mamaya nausog lang. O baka tama yung hinala ko na sinisave lang niya yun para mamayang gabi, di ba? Di ba, Iday? Iday? Hoy, umuo ka naman. Oo, gi. Bahala ka. Asan na kaya yun? Dito ko lang banda nila pag yun eh. Hindi ko naman maamoy. Wala na yun dito sa table niya. Baka nga binigay na niya sa iba. Angge? Miko? Hey, andyan ka pala. Table ko yan eh. Oo nga pala. Anong hinahanap mo? May kailangan ka ba? Hindi, wala. Bakit mo pinapakilaman yung mga gamit ko? Nagulo tuloy yung mga ballpen ko. Hindi ko naman pinapakialaman. May hinahanap lang ako. So may hinahanap ka nga. Kasi, Miko, nakita mo ba yung ulam na nilagay ko dito, yung crispy? Binagoongan? Oo, tama, yun nga yun. Sa akin galing yun, sa akin. Specialty ko yun, niluto ko talaga yun para sa'yo eh. Alam ko naman sa'yo galing. Thank you. Nasa na? Parang hindi ko naman nakitang kinain mo kaninang lunch break. Hindi kasi iuwi ko na lang sana sa amin. Sabi ko na nga ba sinisave mo yun for dinner. Kala ko may kumuhang iba or binigay mo na sa iba eh. Ang totoo, iuwi ko na lang sana sa tatay ko. Ha? Kesa ibigay ko sa iba, sa tatay ko na lang. Favorite niya yun eh. Bakit? Bakit hindi ikaw yung kumain? Allergic kasi ako sa bagoong, Angge. As in nangangati ako tsaka namamaga kapag kumakain ako ng bagoong or anything seafood na malansa. Ha? Pero na-appreciate ko naman yung ginawa mo. Ang dami-dami mo nang binibigay sa akin na pagkain at kung ano-ano eh. Although, hindi naman lahat nagagamit ko. Yung iba, wala akong choice kundi i-share sa iba. Kasi, Angge, sa ilang buwan nating magkakilala, sana inalam mo muna kung ano yung mga gusto ko. Yung mga pwede at mga bawal sa akin. Hindi yung bigay ka lang ng bigay ng gusto mo at hindi talaga yung gusto ng pinagbibigyan mo. Gets mo ba? Ha? Pasensya ka na, Miko. Hindi ko alam na allergic ka. Yun nga eh. Sorry. Huwag ka mag-alala. Hindi na kita, hindi na kita bibigyan ng, sorry. Hindi ko alam kung anong sasabihin eh. Sige. Balik na lang ako sa table ko. Sorry. Sorry ulit. Angge, teka. Ha? Sorry. Pasensya na. Ang sama ata ng mga sinabi ko. Hindi. Tama ka naman. Ang gusto ko lang naman sabihin, alam ko naman kung bakit mo ginagawa yung mga ginagawa mo, pero parang mas okay yata kung imbis na bigyan mo ako ng kung ano-ano, kasapin mo na lang ako. Kausapin? Oo, makipagkwentuhan ka sa akin. As in, kilalanin natin yung isa't isa. Hindi lang yung kakausapin mo ako kapag may bibigay ka. Gets mo ba? Kasi ayokong istorbohin ka sa trabaho mo. Alam kong sobrang busy ng team niyo eh. Di wag office hours. Magkwentuhan tayo pag-out natin. Pagka-out natin? Oo, gusto mo mamaya? Ha? Mamaya? Mamaya agad? May lahad ka ba? Oo, wala. Pero, sus, maliit na bagay. Pwedeng ipagpabukas. So, mamaya. Mamaya. Kape tayo, tapos hatid na lang kita sa inyo. Sige. Kape. Tas hatid. Balik na ako dun ha. Okay, bye. Iday! Oh, ano? Nangyari sa'yo? Parang nakakita ng artista. Iday! Po, Diyos ko! Iday! Ano nga?
Iday, pwedeng bukas na lang ako sasama sa'yo para dalawin mo yung tatay mo? Oh, ano yan? Shh! Iday, maawa ka. Minsan lang tumayari. Niyaya ako magkapinimi ko mama yung uwian. Pag hindi ko to kinagat, baka hindi naman ulit. Iday, utang na loob. Pagbigyan mo na ako, please. Pangako, bukas dadalawin ko yung tatay mong na-stroke. Okay naman si Tito, di ba? Nagpapagaling naman na. Maaantay naman ako noon. Please, Iday, love life ko at future ng lahi namin. Nakasalalay dito. Please, 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 please. Ang daming sinabi. Oo na. Thank you, I love you. Mwah! Manahimik ka nga. Para kang kinakatay na baboy. Ay, sorry. Nagkape nga kami ni Nico, and that was the start of our friendship. Siyempre nung una hiyang-hiya pa ako, yung parang ang sikap-sikap pa ng ate nyo, ganon. Pero eventually, naging komportable na rin akong magpakatotoo kay Nico. At talagang naipakita ko sa kanya ang tunay kong personalidad. Napatunayan ko sa kanya na I am gorgeous inside and out. Dahil paglipas lang ng ilang buwan, nag-bloom ang friendship namin into a full-blown relationship. At talagang maraming puso ang nawarak sa side ko at sa side niya. Totoo pala talaga na nakaka-inspire magtrabaho kapag may jowa. Excited akong pumasok at galing na yung trabaho ko, lalo na at supportive si Nico. Parehas kaming hardworking at may plano sa buhay. Ramdam na ramdam ko talagang nasa isang healthy relationship ako. Although syempre hindi perfect, may mga LQ din kami pero hindi siya toxic. Ang pinaka-importante, going strong kami pagkatapos ng mga challenges. At we always celebrate kapag may nalalagpasan kaming challenge, bukod pa sa pag-celebrate ng monthsary and of course anniversary. Actually, nung second anniversary nga namin, nag-ipon talaga kami ng pera at ng leave credits para makapagbakasyon grande sa Boracay. At masasabi kong, that was the best moment of my life. Hello, Ma? Angelita! Nasaan ka na? Akala ko ba ngayon ang uwi niyo ni Miko? Abay, mag-aalas 10 na. Wala pa kayo. Oo, Ma. Manila na kami. Na-delay kasi ng 2 hours yung flight. Tapos paglabas namin ng airport, ang hirap ang kumuha ng taxi. Ang mamahal lahat. Diyos may. Bali, nag-commute na lang kami. Ito nga, pasakay na kami ng bus. Ano ba naman yan? Laka-laka ng ginastos niyo papunta ng Boracay tapos ngayon pa kayo magtitipid? Eh, yun nga, Ma. Medyo napasubo kami. Abay, dalian niyo. Umuwi ka na. Si Mama, oo nga po. Pauwi na. Naku, Angelita. Pag nalaman kong buntis ka paglipas ng 1 buwan, kakalbuin talaga kita. Oo, nagburakay lang. Buntis agad. Wala naman kaming ginawa. Huwag mo ako pinaglolo ko, ha? Makumalma ka nga. Eto na. Umuwi ka na! Binabaan ako? Babe! Babe, lika na! Ayun yung baso! Ay, okay. Grabe, ang traffic naman. Parang malapit na akong maihi eh. Merong timing lapag ng eroplano eh. Ewan ko ba naman kasi sa'yo, napakaalanganin nung kinuha mong flight pabalik. Bakit hapon na? Alas 11 yung checkout natin sa hotel. Sabi mo kasi gusto mo sagarin yung Boracay dahil hindi mo alam kung kailan ka makakabalik ulit. Sana man lang gumawa ka ng sunod na plano, di ba? Like nag-book ka man lang ng pwede nating tambayan habang naghihintay ng flight natin. Mag-book? Mag-book ng ano? Sa pang-hotel? Okay ka lang ba? Gastos na naman yun eh. Kahit hindi sing presyo ng pinagstayan natin, kahit man lang yung tigi 1,000 para meron tayong napag-iwanan ng gamit. Hindi yung naglalakad tayo pero dala-dala natin tong maleta natin. Anggi, nandito na tayo sa Manila. Ano pa bang gusto mo? Siyempre wala na, tapos na eh. Sinasabi ko lang to para sa susunod, mas maayos na yung pagpaplano mo. Ikaw nagpresenta mag-ayos ng bakasyon na to, di ba? Oo na, sige na. Para matapos na. Anong para matapos na? Babe, tama na. Nasa bus tayo. Labo mo. Anggi, Oh. Ano na? Anggi, maghiwalay na tayo. Sus, hindi mo lang matanggap mali mo eh. Hindi to dahil doon. Ewan ko sa'yo, sug ka nga konti, iidlip ako. Niloko kita, Anggi. May nakasama ako ibang babae. Ha? Ano may nakasama kang ibang babae? Ano? Parang niloko mo. Tanda mo yung nagpaalam ako makikipag-inuman kina Boss Kevin tsaka doon sa tropa sa warehouse? Oh, Yun. Doon. May mga sinamang kaibigan yung iba. May isang babae doon. Katabi ko. Yun. katabi? Katabi mo? Ano ngayon kung katabi mo?
Paano mo ako niloko doon? Miko, pwedeng ayusin mo naman yung kwento mo, hindi yung paisa-isa yung detalye tapos hahayaan mo na lang akong i-assume anong susunod na mangyayari. Buuhin mo na, ayusin mo! Angge, kalma ka lang. Kalma, gusto mo akong kumalma? Baka gusto mong sipain kita dyan. Kakagaling lang natin sa anniversary trip natin, Miko. Sa anniversary trip natin. Tapos bigla mo akong hihirita ng ganyan at dito pa talaga sa bus? Hindi ka man lang naghintay na makauwi tayo bago ka man trip ng ganyan? Angge, makinig ka. Manahimik ka. Wala ako sa mood makipagbiruan sa'yo, ah. Lumipat ka nga ng upuan. Ano? Angge, Huwag mo akong hawakan, nanggigigil ako sa'yo. Lumipat ka doon. Hindi ka lilipat? Ako lilipat o baka gusto mong awayin kita dito? Hindi kita uurungan, lintik ka. oo na. Dalian mo! Buisit na to, kala mo nakakatuwa siya. Angge! Angge, mag-usap naman tayo. Pwede bang maganan mo maglakad? Ang bibigat ng mga dala ko, oh. Angge! Pakiko! Angge, tumigil ka muna sa paglalakad. Mag-usap muna tayo. Uy, malapit na yung bahay niyo. O ano ngayon kung malapit na bahay namin? Tatakot ka sa nanay ko? Angge! Angge! Ano ba? Angge! O ano? Angge! Naiintindihan mo naman yung sinabi ko kanina, di ba? May nagawa akong kasalanan, niloko kita. Paano mo ba ako niloko, ha? Nakatabi mo sa inuman yung babae o tapos nalasing kayo tapos ano, nag-sex kayo? Ganun ba? Ganun ba yung nangyari? Oo. Saan kayo nag-sex? Ha? Tinatanong kita saan kayo nag-sex? Sa bahay niya. Sa bahay ng babae? So hinatid mo. Ibig sabihin may wisyo ka pa talaga. Kasi nagawa mo pang ihatid di ba? O tapos, hinatid mo. Binuksan niya yung pinto. Anong sunod na nangyari? Naghalikan kami. Saan? Sa may pinto o nasa loob na kayo? Nasa may pintuan Okay. Anong sunod? Tapos pinapasok niya ako sa loob ng bahay. Naghubaran ba agad kayo sa sala pa lang? Hindi, umakit muna kami sa kwarto. Teka nga, bakit ba kailangan ko pang sabihin ko anong ginawa namin? Aba, syempre. Aamin-amin ka ng kalokohan mo tapos ngayon may follow-up question ako, ayaw mong tsumika. Siyempre. Tingin mo ba ganun kadaling umamin sa'yo na kasalanan? Ilang linggo ko na kinikim-kim to, no? Yung pag-amin ng kasalanan, hirap na hirap ka. Pero yung lintik na pakikipag-sex mo sa iba, hindi ka nahirapan. Kaya nga ako nagsasabi na deserve kong iwan mo ko. Aba, bakit ka pala desisyon? Niloko mo na nga ako, pinangungunahan mo pa ako? Angge, Kung ipaliwanag mo muna kaya sa akin, bakit mo nagawa yun? Bakit, Miko? Maganda ba yung babae? Mas maganda sa akin? Ano, sexy? Malaking dede? Malaki yung puwet? Walang bilbel? Gaya ko? Ipaliwanag mo! hindi ko rin alam, Angge. Ay, hindi pwedeng hindi mo alam, Miko. Walang ganun. Kailangan may dahilan. Kailangan alam ko kung ako'y may problema o sadyang makati ka lang nung oras na yun kaya hinablot mo na lang yung pinakamalapit na parausan. Kaya alalahanin mo, magpaka-honest ka lang. Angge, ang hirap eh. Nung gabing yun parang ang lakas-lakas talaga ng loob ko. Maganda yung babae, At umpisa pa lang nagpapakita na siya ng motibo sa akin. Tapos ano? ewan ko ba? Basta naisip ko lang na baka okay lang na natikman ko siya. One time lang, subok lang. Hindi mo naman malalaman eh. Yun lang yung nasa isip ko that time. Siguro dahil sa alak o dahil doon sa atensyon binibigay ng babae. Ewan ko, Angge. Ewan ko, ang bobo ko lang talaga nung gabing yun. Ang bobo-bobo ko. I'm sorry, Angge. I'm really sorry talaga. Akin na yung maleta ko. Akin na. Ihatid na kita. Akin na nga. Ang lapit na ng bahay niyo. Akin na kasi, Miko. Halika na. Aray ko, Angge. Dinami mo pati yung tenga ko. Masakit? Pasalamat ka nga, hindi ko sinipa yung pagkalalaki mo eh. Kanina ka pa wala ka nang ginawa kundi manguna. Pero sige, pagbibigyan kita. Break na tayo. Huwag mo na akong lalapitan kahit kailan at huwag ka rin magmamakaawang makipagbalikan dahil hindi ako martir na tatanggapin ka ulit pagkatapos ng ginawa mo. May pa one time ka pang nalalaman? O ayan na pala mo sa one time mo! Doon na nga natuntukan ang 2 taong pag-iibigan namin ni Miko. Nakapag-usap pa naman kami ng isa pang beses pero wala na talaga. Ilang beses nag-sorry si Miko at humingi pa nga ng second chance. Pati yung tropa ni Miko na nagsama doon sa higad na babae, sorry din ng sorry sa akin. Siyempre hindi nila siniwalat yung identity ng babae. Nakita ko lang yung picture mula sa inuman. Pero ayaw nilang sabihin yung pangalan. Takot kasi sila na baka gumawa ako ng iskandalo. Sobrang galit na galit pa rin ako.
Kaya eventually, hindi na rin nag-push pa si Miko. Narealize niya siguro yung sobrang kahihiyan na ginawa niya. Malas lang kasi nasa isang workplace lang kami. Kaya parang hindi kami maging dog show sa harap ng mga katrabaho namin, tuluyan na lang kaming nag-break. Hindi na namin pinatagal ang bargaining kasi baka maapektuhan pa ang mga trabaho namin. Hindi namin sinasabi ang totoo kapag tinatanong kami ng mga tao kung bakit kami nag-break. Kasi si Miko nahihiya sa kalokohan niya. Ako naman, nahihiya kasi akala ko gandang-ganda sa akin yung jowa ko tapos biglang papatol pala sa iba. Pride na kung pride. Wag lang akong magmukhang pinagpalit, diba? Sa mga unang linggo after the breakup, ang taas-taas talaga ng pride and confidence ko. Pero for some reason, nung humupa na ang galit ko, doon ako medyo nakaramdam ng kakaibang feeling. Yung feeling na parang may kulang. Yung feeling na parang may namimiss. At yung feeling na parang willing magbigay ng second chance. Uy, Angge! Umangong ka na. Lasyete na. Maligo ka na. Angge! Bangon na! Alam kong gising ka na. Huwag mo ako pinaglolo-loko ha. Bumangon ka dyan. Malilate ka na sa trabaho mo. Ano ba? Ma, parang ayokong pumasok. Pwede ba akong mag-sick leave? May sakit ka ba? Wala naman. Wala pala eh. Pwes, manahimik ka. Ay, ma, ayoko makita si Miko. Eh di wag mong tingnan. As if naman ganun kadali, nakakasalubong ko yun sa office. Eh di tumingin ka sa kisame, sa sahig, sa kuko mo. Ano ba, Ilita? Tinatamad ka lang eh. No, ma. This is different. I'm really feeling something. Ma. Huwag mo na ako papasukin. Alam mo, Angge, eto na lang isipin mo ha. Yang hiwalayan nyo na yan ni Miko ay isang magandang oportunidad. Anong oportunidad? Sa totoo lang, mabuti na naghiwalay kayo kasi at least makakahanap ka pa ng iba. Yung mas mayaman, yung mas pogi. Pogi kaya ni Miko. Pogi nga, mabuhok naman. Ma. Ay, totoo naman. Masyado mabuhok. Okay lang sana kung parang madamo pero hindi. Magubat. Masyado masukal. Ang judgmental mo, ma. Pero nung kami pa, parang ang bait-bait mo. Eh, kayo pa nung time na yun eh. Ngayon, di na. Kaya pwede ko na siyang i-bash. Kaya bumangon ka na. Magtatatlong buwan na kayong hiwalay, ngayon ka pa nag-inarte. Hoy, Angge! 25 ka pa lang. Marami pang lalaki dyan. Mag-inarte ka ng ganyan kapag 40 ka na at wala ka pa rin jowa. Sige na, bangon na. Maglufa ka sa pagligo mo. Baka sakaling pag natanggalan ka ng libag eh, matauhan ka rin. Itay. Ano? Bumaba na ba si Miko? Ata, wala nang tao dun sa desk niya eh. Okay. Ano, tara na, lunch na tayo. Doon na lang tayo sa karinderya sa labas. Ayoko sa cafeteria. Eh, bakit bumabulong ka? Wala, trip ko lang. Halika na. Alam mo, para kang tanga. Bakit kanina mo pa parang tinataguan si Miko, ha? Wala. May nangyari ba? Wala nga. Eh bakit nga ang abnoy mo ngayon? Nakatungo ka pa dyan. Umayos ka nga. O ayan na. Teka, magsusuklay lang ako ng buhok tapos alis na tayo. O, ba't ganyan ka makatingin? Sigurado ka hindi kayo nag-usap ni Miko? Hindi nga. How I wish, diba? Ano ka mo? How I wish? Ibig kong sabihin, kakausapin ko naman siya one day. Wag lang muna ngayon kasi baka maiyak lang ako. Lalalala. Hoy, ang hilita. Huwag mo sabihin na miss mo na yung ex mo. Ayaw ka nga maingay. Ang alat ng kamay mo? Hoy, huwag mo sabihin na miss mo si Miko. Eh, parang ganun. Naku, alam ko na yan. Yan na yun. Anong yan na yun? Eh, ikaw kasi. Tapang-tapangan ka nung nag-break kayo. Kesyo hindi mo siya iiyakan, churot, ganyan. O ayan na. Withdrawal syndrome na yan.
Withdrawal ano? Eh, hindi mo pa kasi nalalabas yung lahat ng emosyon mo, 'di ba? Kaya feeling mo tuloy, namimiss mo yung ex mo. Pero ang totoo, alam mo, kailangan mo lang ng isang matinding iyakan portion brought to you by Gin Pomelo. Anong iyakan? Alam ko na yung mga ganyan. Ganito, uwi tayo agad sa inyo mamaya, tapos mag-inuman tayo. Gaga, hindi ako umiinom. Akala mo lang hindi. Pero pag inaddress mo na yung mga personal issues mo na yan, ay, day, gagawin mong tubig ang alkohol. Yan na yun, akala ko ba titimplahan mo pa? Di na, hassle lang yun eh. Eh meron naman palang nabibili na flavored na. Eh bakit kasi hindi na lang beer? Eh pag beer, ilang bote pa yung kailangan bago ka magkaroon ng tama. At saka, ang hirap kaya ipuslit ng beer pag marami, mapapansin ng nanay mo, no? Eh at least ito, ayan, oh, kasyang-kasya sa backpack ko. Eh bakit hindi na lang yung malapad na color brown ba yun? Ay, wala lang reklamo. Dami namang hanash. Oh. Oh, ayan oh. Inumin mo yan. Ang dami naman. Arte? Oo na, oo na. Ay, ba't ang baho? Sa una lang yan. Ay, okay, ito na. 1, 2, 3. Ang pakla. Sagwa. Oh, wag kang susukay sa baso pa lang yan. Girl, kaya mo yan, ha? Kaya mo yan. Sa una lang yan. Ang paklabe, wala bang matamis? Aba, eh kung may matamis na alak, edi sana lahat ng tao sa mundo naging lasinggero na. Gagato. O teka ako naman. Ay, akin na yung baso mo ulit. Lalagyan pa kita. Inumin na natin to kahit pa konti-konti. Ayan. O, cheers! Para sa mga ex nating hindi na dapat natin binabalikan. Well, hindi ko sure. Pero cheers! Hindi, pwede naman, di ba? Patawanin ko siya. Tapos magbalikan kami. Hindi na uulit yun kasi alam na niya yung feeling pag wala ako. Di ba? Di ba? Iday. Iday, patay ka na ba? Yung gano'n. Ay, hina mo pala eh. Asa na yung cellphone ko? Ayun. Hello? Miko? Angge? Angge, okay ka lang ba? Miko? Teka, lasing ka ba? Miko, miss na kita. Miss na kita, Miko. Magbalikan na tayo. Ayoko na maging single. Gusto na kita makasama. I love you, Miko. I love you. Mahal na mahal pa rin kita. Hoy, Angelita! Ba't ka nagsisigaw? Teka, ibig sabihin nito, bakit amoy alak dito sa kwarto mo? Kita. Kaya kayong dalawa. Nag-iinuman kayo dito? Sino may sabi sa'yo pwede niyong gawin yan, ha? Sakit, ma. Tumayo ka dyan. Bitawan mo yung cellphone. Hoy, Iday, isa ka pa, ha? Buwis na bata to, babaho niyo. Siguro naman hindi lang ako nakagawa noon. Huwag sanang kumeme mga kamorkada pero I'm sure meron dyan naglasing at tinawagan yung ex o di naman kaya naglasing-lasingan para may dahilan kausapin ng ex. Well, tama nga si Iday. Hindi ko pa kasi naiiyak lahat kasi nga ma-pride ako, ayokong iyakan ng isang taong manloloko. Kaya nung nagkaroon ng oportunidad, salamat sa Gin Pomelo, talagang lumabas ang tunay kong nararamdaman. Hindi kasi talaga ako umiinom, bawal ang alak sa bahay dahil yun ang dahilan bakit naghiwalay ang nanay at tatay ko ng bata pa ako. Kaya late bloomer talaga ako pagdating sa alak. Kaya napatumba ako ng Gin Pomelo. Hindi naman sa pinopromote ko ang alak ha, kids.
masama yun sa inyo. 25 naman na kasi ako that time kaya okay lang itry ko. Pero kung hindi siguro ako uminom, baka hindi ko na-address yung tunay kong nararamdaman. Baka mataas pa rin ang pride ko at tuloy lang sa pagde-deny ng katotohanan. Ang katotohanan na in love pa rin ako kay Miko. To the point na willing akong patawarin siya, magbalikan lang kami. Masakit na malamang nakipagseksyo sa iba. Pero parang mas masakit kapag iniisip kong hindi ko na siya makakasama. Hindi ko na siya mayayakap at nakahalikan. Parang mas lamang yung pagtamis ko sa kanya kesa sa naging kasalanan niya. Friday kami rin nag-inom ni Iday, kaya it was not until Monday noong nakita ko ulit si Miko. Kinumusta niya ako nung minsan nagkasalubong kami. Humingi ako ng sorry kasi nga asin ako. Naintindihan naman daw niya. Pero nung tinanong niya ako kung totoo daw ba yung mga sinabi ko na miss ko na siya and all that, inamin ko ang totoo na may feelings pa ako para sa kanya. Pero sabi ko, i-confirm ko muna yung gusto ko. Ayoko kasing magpadalos-dalos. Namimiss ko man siya at mahal ko man siya. Hindi dapat ako nagpapadala sa bugso ng damdamin, di ba? In fairness, tahimik lang si Miko sa mga sinabi kong yun. Nakinig lang siya sa saloobit ko. Kaya hindi ko sure kung anong nararamdaman niya sa mga nalaman niya. Siguro hindi pa siya makariak kasi syempre walang kasiguraduhan yung mga pinagsasabi ko. Naintindihan ko naman kung nag-iingat lang din siya. Pero few days later, I can finally confirm na super decided na akong ituloy ang naudlot naming relasyon. Punta syempre yung mga friends ko, wag daw ako magtanga-tangahan. Ang akin naman, isang beses pa lang naman nagkamali si Miko. Everyone deserves a second chance, diba? Hindi rin man ako perfect, kaya bakit ko ipagkakait ang pagkakataon na yun kay Miko? Wow, parang extra ganda mo naman ata today, be. Anong meron? May date ka ba mamaya? Uy, chika mo naman yan. Pogi ba yan? Tanong mo nga kung may kapatid o pinsan na single. Reto mo ko. Kahit hindi masyadong pogi, basta matangkad, tsaka mabango, epek na. Iday, kalma. Wala akong date. Ano ka ba? Ba't kanya itsura mo? Wala. Bakit ba? Masama bang mag-glow up? Ang gay. College pa lang tayo, kilala na kita. Alam kong may something sa'yo ngayon, kaya sabihin mo na dahil baka mamaya gagawa ka na naman na ikakabango ng mga ninuno mo sa hukay. Well, I have decided that to achieve completeness and happiness in life, I will pursue the person that can bring me those. Ganon! Huh? Basta kakausapin ko si Miko, sasabihin ko na yung final decision ko. Final decision? Anong final decision? Na I'm ready for a second chance, you know? Malapapayat ba siya? Oh my God. At wala ka nang magagawa para baguhin ang isip ko. Huwag kang mag-alala, wala akong balak. Ay, we? Taka ka pa, suko na ako girl. Nagawa ko na lahat ng pwede kong gawin. Bahala ka na, kwento mo yan, ikaw direktor. Balitaan mo na lang kung anong ending nyo. I love it. Ay. Hindi ko sinabing tama yung gagawin mo. Sinusuportahan ko lang ikaliligaya mo. Yan, kung magiging maligaya ka nga. Girl, wag ka mag-alala. Ikaw na rin nagsabi. Kwento ko to. Ako ang main character. Ako ang director. I will make sure na by the end of the day, ang kwento ko ay magiging kwento namin. Ay na. Nag-aayos na nagamit si Miko. O pre, mamaya ah. Yeah, Paps, text mo na lang sa akin kung saan yun sunod ako. Uwi muna ako para maligo. Sige, sige. Hi Miko. Uy, Angge. Hi. Out ka na? Oo. May lakad ka ba? Meron lang akong pupuntahang inuman kasama si Jun, pero hindi ko pa alam kung saan eh. Bakit, may kailangan ka ba? Pwede ka bang makausap? Oo naman, anong meron? Pwede kaya tayo sa far exit? Ang dami kasing tao dito sa office. Sige, tara. Okay.
Miko, bale, di ba last time tinanong mo ako kung totoo ba yung mga sinabi ko nung tinawagan kita ng lasing ako? Tanda mo ba yon? Oo naman. So, tingin ko nakapag-decide na ako. At final na to. Miko, magbalikan na tayo. Kaya ko nang tanggapin at kalimutan yung ginawa mo. We can start over again. Nabasag man yung tiwala ako sa'yo. Willing naman akong unti-unting ibalik to. Basta syempre ipangako mo sa akin na hindi mo na uulitin yung ginawa mo. Bumawi ka sa akin. Doblehin mo yung mga effort mo para maramdaman ko na worth it ang sumugal ulit sa'yo. Miko, ba't nakatingin ka lang sa akin? Narinig mo ba yung mga sinabi ko? Oo, narinig ko. At? Angge, sa totoo lang masaya ako. Masaya ako marinig yung mga sinabi mo. Ang tagal ko rin hintay yung mga salitang yan after natin maghiwalay. Kaya lang, Kaya lang? medyo nahuli ka na ng konti eh. Nahuli? Meron na akong dinidate na iba. Ano ka mo? May dinidate ka ng iba? May jowa ka na agad-agad? Hindi ko pa siya official na girlfriend pero papunta na doon. Malapit na. Hindi pa pala eh. Di ba bawiin mo? Tigilan mo na pakikipagkita sa kanya. Tayo na ulit. Angge, hindi kasi ganun kadali yan eh. Mag-iisang buwan na kaming steady. Mag-iisang buwan? Ganun na katagal? Ibig sabihin nung nalasing ako, katsokrayan mo na yung babaeng yun kung sino man siya? Parang ganun na nga. Mahirap na umatras kasi una sa lahat, nakilala ko na yung buong pamilya niya. Wow! Lalo na yung tatay niya. Nakainuman ko na ng ilang beses. Yung mama niya, ang bait din sa akin. Mga kapatid niya, nakakabanding ko sa mobile games. Pasok na pasok ako sa banganggi eh. Ay, iba. Tsaka, mabait kasi si Melissa. Sobra. Mabait? Mabait, maganda. Gustong gusto ko siya. Ay, paano ako? Kala ko ba masaya ka sa mga sinabi ko kanina lang? Oo nga, pero Hindi mo na ba ako gusto? Wala ka ng feelings para sa akin? meron pa rin naman. O, yun naman pala eh. Pero hindi na kasi siya katulad nung dati. Parang ano na lang, parang care na lang. Care? Care na lang? Miko, ayoko ng care. Gusto ko love. Yun nga eh. Wala na yung love as in love. Ibalik natin. Madali lang naman gawin yun eh. Lalo na pag nagbalikan na tayo. Angge, I'm sorry pero hindi ko mauuhan yung gusto mong mangyari. Miko naman. I'm really sorry. Pambihira ka naman eh. Dati pinagpalit mo ako sa iba tapos ngayon ganun ulit. Kung medyo mas maaga mo lang sana na-realize yan, baka may posibilidad pa. Eh kung mahal mo akong tunay, willing to wait ka. Na nga eh. Hindi na rin kita naantay kasi wala na yung pagmamahal. Kung may natitira man, hindi na siya katulad ng dati. Oy, Angelita. Kakain na. Hindi ka na dito. Hindi ako kakain. Ano hindi ka kakain? Gusto mo sabunutan kita? Nagluto-luto pa ako tapos di mo kakainin? Ayoko nga, ma. Bakit mo ba ako pinipilit kumain? Ayoko nga. Ayoko. Ba't may iyak ka? Pwede mo naman sabihin sa akin na maayos. Para pagkain lang, niiyak ka mo pa. Alam mo, ikaw, ma, minsan talaga. Oy! Ano yan, ha? Wala. Papasok na ako sa kwarto ko. Hindi na ako lalabas kahit kailan. Hindi ka marunong makaramdam. Kitang nasasaktan yung anak mo eh. Oh, saan ka pupunta? Aba, kung ang iniiyakan mo, yung ex mong mabalbon, di bale na lang. Mag-isa ka dyan umiyak. Huwag mo akong damay. Isa lang sa atin ang dapat malungkot ng dahil sa kanya. Dahil hindi siya worth it, Angelita. Hindi worth it ang mga nagloko. Sa pangalawang pagkakataon, nabasag na naman ang self-confidence ko bilang babae. Akala ko may pag-asa pa kami ni Miko. Akala ko inaantay niya pa rin ako. At akala ko pipiliin niya akong balikan kaysa sa magkaroon ng bagong jowa. Pero obviously, natalo ko. Sabi ni Miko, masyado na daw late yung pag-i-initiate ko ng balikan. Diyos may, sana pala chinika niya agad na meron na pala siyang iba
Lalo na nung nag-usap kami pagkatapos ng drunk call ko. Hindi yun ang tatanong pa siya kung totoo pa yung mga sinabi kong I miss you, I miss you, I love you, I love you. E nung time na yun, sa expression ng mukha niya, parang kala mo waiting pa siya. Sabay nang fish lang pala ng chika. Well fine, sige. Kasalanan ko dahil nag-assume ako, pero still, kahit man lang sana sinabihan niya ako na mag-move on na, o kaya magbigay man lang siya ng clue na meron na siyang iba, or hindi na siya interesado sa balikan. Pero anyway, sa hindi maipaliwanag na kadahilanan, kahit nasaktan ako sa nalaman ko, hindi pa rin nawala yung salitang pag-asa sa utak ko. Kapag in love ka talaga, ang hirap-hirap sumuko. Palagi kang positive, palagi kang naghahanap ng silver lining sa bawat di magandang sitwasyon. At konting kibot na makita mo, feeling mo binibigyan ka na ng sign ng kalangitan. At yun ang nangyari sa akin. Nagpatuloy lang ako sa pagkaibigan kay Miko. I still treated him well. I still made him feel special. Kasi ang motto ko that time, hanggat hindi pa sila nung dinedate niya, may pag-asa pa. O anak, eto na yung baon mo. Ay, thank you, ma. Bakit ba ang dami ng pinaluto mo, ha? May party ba sa inyo? Hindi ma, parang may potluck lang ganun. Sige. Sana magustuhan nila yan. Oo naman ma, favorite niya to eh. Nino. Favorite Nino. Namin ma, favorite namin ni Iday. Thank you ma, love you. Lista mo na lang mga ginastos mo para dito bayaran ko sa payday. Siya. Sige na. Lumakad ka na. Traffic. Malilate ka. Nasa table na kaya si Miko? Ay, ayun, andun na siya. Okay, maayos na ba itsura ko? Lipstick, check. Ay, cologne. Ayan, perfect. Let's go, Angge. Hi, Miko. Good morning. Oh, Angge. Eto pala, may dala akong baked macaroni. Pwede mong i-share sa mga ka-department mo. Marami yan. Thank you. Welcome. Enjoy. Bye-bye. Angge, teka. Usap tayo sandali. Dun sa fire exit. Really? I mean, sige, tara. Grabe, hate na hate ko tong fire exit na to. Tanda mo nung binasted mo ko dito? Grabe ka, hindi naman kita binasted. Nag-usap lang tayo dito. Speaking, ano palang sasabihin mo? Gusto ko lang sana mag-thank you. Thank you? Thank you sa mga ginagawa mo para sa akin. Pasin ko naman yung mga effort mo eh. Alam ko friendly ka pero alam ko naman na umaasa kami patutunguhan yung mga ginagawa mo eh. Well, hindi ko itatanggihan. Kaso Angge, magpapaka-honest ako sa'yo ha. Sige lang. Tingin ko dapat tumigil ka na. Hindi pala tingin ko, dapat tumigil ka na. Dapat medyo dumistansya na tayo sa isa't isa. Bakit naman? Friends naman tayo ah. Yun nga eh. Friends pero mag-ex at hindi magugustuhan ng girlfriend ko na close pa rin ako sa ex ko. Excuse me, ano? Girlfriend mo? Kami na ni Melissa. Last week pa. Wow! Congrats! Angge, Alam mo ano problema sa'yo, Miko? Kulang ka sa dada. Una, hindi mo sinabi sa akin na may pinupormahan ka. Tapos kayo naman, nag-antay ka pa ng ilang araw bago sabihin sa akin na taken ka na pala. Ano ba, Miko? Labo mo eh. Kala ko may pag-asa pang maging tayo. E di sana pala, nung umpisa pa lang, nilayuan mo na ako. Hindi yung tinatanggap mo pa rin lahat ng binibigay ko. Bagay, oras, at atensyon. Buwisit ka. Ge, magsama kayo ng Melissa mo. Wag sana kayong magtagal. Angge! Angge! Nak, alas 11 na. Patay mo na yung ilaw, matulog ka na. Ano na naman problema mo? Ma, pwede ba akong lumabas sandali? Mabilis lang. As in, 1 oras lang. Ay, at saka pupunta? 10 oras na ng gabi, ang hilita. Mabilis lang, ma. Ay, hindi. Ma, 25 na ako. Kaya ko na sarili ko. Mag-iingat ako, promise. Ang hilita, dito ka lang. Mabilis lang talaga, ma. Angge! Angge!
Angge, Miko, anong ginagawa mo dito? Sino kasama mo? Gabi na, ba't nandito ka pa? Miko, pwede ba akong humingi ng pabor? Pabor? Anong pabor? Pwede ba akong magstay dito? Ano? Angge, okay ka lang ba? Kahit ilang oras lang. Angge, hating gabi na, may pasok pa tayo bukas. Angge, anong ginagawa mo, Angge? Uy! Miko, isang gabi lang. Last na to. Pangako pagkatapos nito, lalayuan na talaga kita. Hayaan kita. Angge, nag-girlfriend na ako. Nung niloko mo ako noon, naisip mo ba yan? Sinabi mo rin ba dun sa babae na may girlfriend ka? Ulitin mo na lang ulit yun. Angge, Utang mo sa akin to, Miko. Nagkasala ka sa akin dati. Itong hinihingi kong kabayaran. ano? Please, Miko, please. Isang gabi lang, isa lang. Isa lang, tapos titigilan na kita. Sarado mo pinto. Ha? Pinto? Pagod ka? May tumatawag ata sa'yo. Baka nanay ko, teka. Hindi akin, sa'yo yun. Sa akin? Oh, phone mo, si Melissa. Hayaan mo lang. Hindi mo sasagutin? Nung kasama ka, parang hindi magandang ideya. Gaya mo na sa lamesa. Sabi mo eh. Gaya ka muna ulit. Okay. I love you, Miko. I love you. Umuwi ako sa galit na galit kong nanay na may ngiti sa mukha ko. Well, bukod sa nadiligan ng lola nyo, alam ko kasing tagumpay ako sa mission ko. Siyempre, ang chika ko kay Nico one last goodbye sex lang ang peg ko. Pero low-key, umaasa akong with my performance level, marirealize niya na mas magiging masaya ang buhay niya kapag ako ang pinili niya. Patnubay lang po sa mga nakababatang nanonood o nakikinig ka, rated SVG. Pero, ginalingan ko talaga, ginamit kong lahat ng alam ko sa kama. Trinabaho ko ang dapat trabahuhin, sinigurado kong narating ni Nico ang dapat niyang marating at higit pa. I swear, hinding-hindi niya malilimutan ang gabing yun. Kahit ako hindi ko malilimutan yun, no? Ako na napagod at effort. At isa pa, nagyakapan pa kaming Nico ng matagal habang nakahiga sa kama. As in yung yakap na may init hindi lang sa katawan, kundi parang mula sa kaluluwa namin. Eto pwera biro emotional talaga ako that night. More than the sex, I just really felt the overwhelming love I still have for Nico. Kaya kahit sinabon ako ng nanay ko pag uwi ko, okay lang. Worth it ang konting sacrifice, maparamdam ko lang kay Nico na I am still worth fighting for. Hindi ako nag-text o nagparamdam kay Nico after that special night. Sa office naman, deadma lang, pero nakasmile lang ako as if walang nangyari. Sigurado naman kasi ako na eventually, magdadalawang isip din si Nico dun sa Melissa niya. Ang tagal na ba mag-alasing ko? Uwing-uwi na ako. Anggi, kain kaya tayo mamaya. Yayain natin yung tropang besties. Anggi, uy. Iday, absent si Miko. Ha? Parang. Pa yan? Matapos ang linggo, wala man lang paramdam. Anong paramdam? Sino? Si Miko? Wala. So, ano na? Lokatsa tayo mamaya? Mag-chat na ako sa GC. Oo, sige, bala ka. Angge, Oh, Jun, bakit? may naghahanap sa'yo sa labas. Sa labas? Sino? Si Melissa. Ha? Sinong Melissa? Si Melissa, as in Melissa ni Miko. Jowa ni Miko? Oo. Ginagawa nun dito. Absent si Miko Tsaka teka, bakit niya hinahanap si Angge? Kilala niya si Angge? Ikaw, kilala mo si Melissa? Hindi personally, pero... Sige na, Anggi, punta mo na sa labas. Saan labas ba? Sa may gate? Doon sa may parking area, may dalang kotse yun eh. Ay wow, may kotse. Mayaman ba yun? Sige balik na ako doon. Angge, labas na kausapin mo na. Huwag mo na pagantayin na matagal. Ha? Bakit ko kung maghintay siya dyan ng matagal?
Angge, please lang. Bago pa magwala yun sa labas. Sige na, bahala ka na. Angge, anong meron? May nangyayari ba? Bakit ka pupuntahan ng jowa ni Miko kung di naman kayo magkakilala? Ewan ko, Iday. Teka, may ginawa ka ba? Ewan ko nga. O ba't nagagalit ka? Diyan ka lang. Titignan ko muna kung anong kailangan ng babaeng yon. Hi, ikaw si Melissa? Hinahanap mo daw ako? Ako si Angge. Oo, kilala kita. Kaya nga pinapuntahan kita eh. So, anong atin? Ganito kasi yun, Angge. Gusto ko lang sanang kumprontahin ka. Take note, kumprontahin pero hindi awayan ha. At kinausap ko muna si Miko bago ako nagpunta rito. Tungkol saan ba to? Angge, sana tigilan mo na si Miko. Hindi lang niya magawang maging masama sa'yo. Kaya sana ikaw na mismo ang kusang lumayo. Kasi may girlfriend na siya eh. Oo, bago pa lang kami. Pero in a relationship pa rin siya. Teka, hindi ko tumaintindihan eh. Sinabi sa akin ni Miko yung nangyari sa inyo. Ha? Sinabi niya? Oo, makonsensyang tao si Miko. Hindi mo ba alam? Kahit kailan talaga yung lalaking yan. So ano, break na agad kayo? Nung una kala ko rin dapat mag-break na kami. Tutal, bago pa lang naman kami. Pero nagdesisyon akong patawarin siya. Bigyan siya ng isa pang chance. Inisip ko na lang na sinubukan lang niyang tapusin yung unfinished business niya sa ex niya. Sa'yo. Unfinished business? Sa totoo lang, Angge, naiinis ako sa'yo ngayon. Banas na banas actually. Gusto sana kitang sabunutan at sampalin. Pero mas gusto kong maging better person sa sitwasyon na to. Kasi ayoko rin naman ng skandalo. Ang gusto ko lang, usapang babae sa babae. Kaya Angge, sana ito na yung huling beses na may gagawin kang hindi maganda. Kung hindi mo kayang respetuhin yung bagong relasyon ni Miko, kahit respetuhin mo na lang sana yung sarili mo. It's never good to sleep with your ex. Angge! Okay ka lang? Oo, diyan ka lang! Angge, sana makamove on ka na. At makahanap ka na ng para sa'yo. Madaming lalaki dyan. Hindi lang si Miko. Yun lang ba yung sasabihin mo? Kailangan ko na kasing bumalik sa loob. Sana matapos natin to ng matiwasay, Angge. Kasi kapag hindi ka pa tumigil, baka magkatotoo yung sabunutan na naiisip ko. Huwag sana tayong umabot doon ha? Lalaki lang yan. So, okay na tayo? Kung wala ka nang sasabihin, papasok na ako. Angge! Ano nangyari? Ba't siya nagpunta? Ano sabi sa'yo? Inaway ka ba? Iday, pwedeng mamaya na. Umiiyak ka ba? Hoy, saan ka pupunta? Sa banyo, wag mo akong susundan. Teka, hoy! Leche Amigo, talagang pinahamak mo ko. Bakit ayaw mong saguting hayop ka? Oh, buti andyan ka na. Ba't ngayon ka lang nakauwi? Traffic ba? Uy, okay ka lang? Ba't namumutla ka? Nagugutom ka ba? Angelita. Ma, Kahit na nagmumukhang tanga. Angge, ba't ka umiiyak? Ano nangyari? Nahold up ka ba? May nambastos ba sa'yo? Ano nangyari sa'yo? Sabihin mo sa akin. Angge, magsalita ka. Ma, ayoko na, Ma. Ayaw mo na ano? Ano ba nangyayari, nak? Magsalita ka naman. Ay, sakit-sakit, Ma. Ang alin ba?
Ang tanga-tanga ko, ang tanga-tanga ko. Sus naman, anak. Ma. Sige lang, nak. Iiyak mo lang. Iiyak mo lahat yan. Ubusin mo na lahat. Para wala na matira. Sabi ko naman sa'yo eh. Madaming lalaki, nak. Sobrang dami. Mahal ko siya, Mi. Mahal ko si Miko. Mahal mo siya ngayon. Kasi wala namang ibang lalaki sa harap mo kundi siya. Pero, antayin mo. Mawawala rin yung pagmamahal na yan. Kapag may dumating ng bago, meron dadating na. Meron darating. Kailangan mo nang bitawan yung pilit mong hinahawakan. Kasi kung hindi, saan pupwesto yung bago, di ba? Di na bago ang makagawa ng mga kabaliwan kapag in love o kapag nasasaktan ka. Hindi na bago pero as much as possible sana hindi tayo humantong sa ganun. Kasi honestly, hindi ako proud sa mga ginawa ko. Nung una siguro oo, yabang ko pa nga, diba? Pero eventually, nahiya rin ako. Nakakahiya yung ginawa ko. Humupa rin kasi yung bugso ng damdamin ko nung sinampal ako ng katotohanan. Ang katotohanan na Miko will never choose me. Kasi kung mahal pa niya ako, hindi na dapat ako aabot sa suklulan para lang piliin niya ako. Hindi ko na kailangang ibaba ang sarili ko para sa kanya. Late ko nang naalala na sex does not equate to love. In the end, ako ang naiwan, ang napahiya at ang patuloy na nasasaktan. Makaka-recover din ako, lalo na kapag nakalipat na ako ng trabaho. Right now kasi niluluto ko na yung resignation ko. Alam ko kasing darating ang araw na makakarating sa mga kasamahan namin yung tungkol sa mga nangyari. Kaya bago pa ako pagpiestahan ng mga chismis at pang-ookray, lalayas na ako. Alam ko namang pag-uusapan pa rin ako ng mga katrabaho namin, pero at least hindi ko sila makikita o maririnig.